na sa 10 utos, yon ang palaging ginagamit ng mga lalo na sa Seventh-day Adventist, no? Na binago ng simbahang Katoliko ang 10 utos. May ipinakita sila sa yung nakasulat sa labas ng simbahan, sa ibang mga simbahan, may mga Ten Commandments kasi. So totoo bang binago talaga ng simbahang Katoliko ang 10 utos? Mali. Diyan sila nagkakamali, mga kapatid. Bakit? Dahil yung iba magtatanong, bakit iba ang Ten Commandments ng simbahang Katoliko? Tandaan niyo na ang full account of listing of the Ten Commandments sa simbahang Katoliko ay nakabatay sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 21. Yung sa grupo ng mga anti-Catholic, Seventh-day Adventist, ang kanilang listing sa Ten Commandments ay nakabatay sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 2 hanggang 17. No? At sa mga Protestante na pinagbatayan nila yung Exodo Kapitulo 22:17, unang-una, ang mga kautusan ng Diyos na isalaysay diyan sa Exodo at sa Deuteronomio, wala pong exact numbering noong binigay ng Diyos kay Moises ang mga kautusan sa Mount Sinai. So, katunayan, maging ang paglagay ng chapter at verse, numbering sa Biblia, ay nangyari lamang yon sa panahon ng tinatawag nating Middle Ages. Hindi po direktang sinabi ng Diyos na dapat ito ang number 1 at dapat ito naman ang number 2. Di ba? Correct. So kung ating titingnan, ang mga nakasulat sa Exodo Kapitulo 20 at sa Deuteronomio Kapitulo 5 ay mayroong mga, pansinin ninyo, di ba mayroong 17 mga kautusan. 17 mga kautusan yan. Ngunit ang nakasaad, merong 10 utos. So, ang Diyos diyan sa Exodo Kapitulo 34, versikulo 28. So, ano-ano itong 10 utos na ito? Paano ginawang 10 itong halos 17 na kautusan na nakasaad? Kung tingnan natin ang tradisyon sa number grouping ng 10 utos sa commandments na ginagamit ng Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Hanggang ngayon, nakasulat yan sa Catechism of the Catholic Church. Yun ay numbering ni St. Augustine, Bishop of Hippo, sa taong 354 Anno Domini. Si St. Augustine ay isa sa mga tinatawag na early Christian father, no? Isa sa mga early Christian fathers na theologian at philosopher. At tinatawag na Doctor of the Church. Ganito ang nakasaad sa First Commandment na nakasulat sa Catechism of the Catholic Church ng Simbahang Katoliko. Ito, Catechism of the Catholic Church 2084. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourselves a graven image or a likenesses of anything that is in heaven above, or that is in earth beneath, or that is in water under the earth. You shall not bow down to them or serve them. So, nasa Catechism of the Catholic Church 2084, yan mga kapatid na nakasulat. Ito po ang
Commandment number 1. Ang tanong, may nawala bang salita mula sa nakasaad sa Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 9? Kung saan yan hinango? Wala po. Kumplitong nakasaad bawat salita. Walang tinanggal. Pero dahil sobrang haba po, pinaikli po ang pagkasulat, no? Para madaling matandaan ang mga, lalo na sa mga mananampalatayang Katoliko. At ang lumabas ay isang tinatawag na summarized command. At yun ang makikita at nasusulat sa simbahang Katoliko. Kaya ang summarized command, I am the Lord thy God, thou shalt not have strange gods before me. Kung pansinin ninyo, sa ibang sikta, lalo na sa Seventh-day Adventist, iba ang unang commandment nila. So ang sa atin, tinatawag po itong summarized dahil ang pagbabawal sa paggawa ng graven images na sinasamba bilang Diyos o paggawa ng mga Diyos-Diyusan, sakop yan sa kautosang ito. No? First commandment. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang dapat sambahin at wala ng iba pa. Pero kay Pastor, kung maalala niyo, Pastor Cobos, binanatan din tayo. Sa mga Seventh-day Adventist, binanatan din tayo. Binago natin ang commandment. Yun lang ang maling unawa nila.